Baka sakaling pinag-iisipan niyo pong bilhin guys yung bagong smartphone na to. Please lang guys, kahit ano po yung mangyari, wag niyo pong bibilhin yung ganitong klase ng smartphone ngayon. Hayaan niyo na po guys na ako na lang po yung bumili nito para makapag-recommend po ako sa inyo ng ibang smartphone po guys na mas sulit para nga po sa may less than 15,000 na presyo niya. Ito nga po pala guys ang Honor X8D. Yes guys, Honor X8D lang po yung pangalan niya. Wala po siyang 5G sa may pangalan niya guys. Dahil para po sa may kulang 15,000 na pagkakabili ko sa kanya. Yes guys, naka 4G lang po yung smartphone na to. Grabe yan. Grabe dahil sa'yo Honor, naging sulit si Oppo A6 Pro 5G. Dahil kung pangit po yung specs ni Oppo, hinigitan po ni Honor ngayon yan. Honor pa naman guys yung pangalan mo, akala mo napakaraming award, pero sa lahat ng subject, bagsak naman. Actually, first time ko po mag-review ng Honor X8 series. Dahil ito po yung pinakapangit at pinakamahal po ng smartphone ni Honor. Isipin mo guys, mag-add ka na lang ng at least 2,000 or 3,000 pesos po is makakabili na po tayo ng pinakamatibay po na smartphone ng 2026. Hindi lang basta matibay guys, dahil yung less than 3K po na idadagdag nyo sa may presyo niya para makabili nga po ng Honor X9D, napakalaki na po ng upgrade na makukuha natin. Display pa lang guys. Actually medyo magkamukha po sila dito. Pares po sila na merong AMOLED. Pero mas mataas po yung resolution ng X9D. Mas matibay pa siya. At di pa nga po agad nababasag. At mas mataas pa yung kanyang peak brightness ng Honor X9D. Compare nga po sa may Honor X8D. Diyan pa lang po guys sa may build quality natin. Saka nga po sa may display niya. Napaka-worth it na po ng kulang 3K na idadagdag natin. Pero guys, hindi pa po yan. Dahil marami pa po lamang. Si X9D, compare nga po kay Honor X8D. Isa nga po dyan guys yung processor niya. Dahil bukod nga po sa naka 5G yung Honor X9D, literal po guys na almost double po yung difference nila sa may performance. Dyan nga po sa may processor nila. Hindi pa tapos guys. Dahil itong 7,000 mAh siya battery with 45 watts ni Honor X8D. Lamang pa rin po dyan guys ang Honor X9D. Dahil naka 83 mAh po siya. Tapos 66 watts pa na charger. Isipin mo guys, almost 3K lang po yung difference ng dalawang smartphone na to. Pero kung napakalaki po ng upgrade na makukuha natin, pag ito po yung binili natin guys. Compare nga po dito. Actually guys, ang kagandahan pa nga po ng Honor X9D. Dahil una nga po siya lumabas, compare nga po sa may Honor X8D. Guys, yung presyo po ng smartphone na to is nagse-sale po siya ng kulang 15,000 lang. Or around 15,000. Compare po dito guys na hindi pa siya guys nagse-sale po ng sobrang mura na umaabot nga po ng 12K. Guys, kahit sa 12K, huwag niyo pong bibilhin yung smartphone na to. Kahit nga po sa may 10K, huwag niyo pa rin pong bibilin to. Ang ibig ko lang po sabihin, dahil nga po, sa pagkakalam ko, almost 3 months na yung smartphone na to nung nilabas siya. Kaya mas makakakuha na po tayo ng malaking discount sa kanya. Kaya ibig sabihin po guys, sa may panahon po ng sale, yung dalawang smartphone po na to is almost magkamukha na po sila ng presyo. Syempre, ito na po yung kunin natin. Compare po dito na napakamahal. And yet guys, bagsak po yung specs. Guys, sobra naman po si Honor dito sa may bagong smartphone nila. Masakit mang sabihin. Pero literal po na walang alam sa specs yung bibili po ng Honor X8D. Dahil yung ganyang klase po ng specs niya, dapat nasa less than 8,000 lang to. Dahil napakaraming smartphone ngayon na less than 10K lang din po yung presyo. Pero mas maganda po yung overall specs compare nga po sa may smartphone niya ni Honor. Sa camera guys, same po sila ng Honor X9D na meron po 108 megapixel na main camera. Kaso guys, meron nga po siyang ultra wide. Pero sobrang baba naman ng resolution. Guys, kung camera lang po ang pag-uusapan, ito pong camera ng Honor X8D, lalampasuhin po yan guys ng Tecno Camon 40 sa mas murang presyo pa. At lalong-lalo pa, yung lalabas niya po ng Tecno Camon 50. Siguradong mas mura yon, and yet mas maganda po yung camera niya. Compare nga po dito. Tapos sa pagkakaalala ko, 512GB po yata yung last year model po ng Honor X8C. Pero ngayon, naka 256GB na lang po yung storage niya. Downgraded pa po guys yung kanyang storage dito. Yes guys, buti naman naka dual speaker to. Ang problema nung sinubukan ko po yung speaker niya, halos same lang po siya ng ibang smartphone Transsion po na merong less than 5,000 lang po na presyo. Hindi po ganun kaganda guys yung kanyang speaker. Sa totoo lang, makakapaglaro naman kayo ng Mobile Legends dito. Ang kaso guys, makakapaglaro din naman tayo ng Mobile Legends sa Oppo A6X. Ang problema, 5,000 lang yung presyo ng Oppo at 15,000 po si Honor. Dahil yung processor mo na nakalagay kay Honor guys, is halos same lang po sila. Mataas lang po yung clock speed ni Honor. Pero sa may GPU nila, is same lang po sila. Ito yung best example guys, sabag talaga tayong babase po sa may Antutu score.
Dahil isipin mo, almost 600k po yung kanyang Antutu score. Pero mas malakas pa po yung performance ng Helio G200 sa kanya. Kaysa nga po sa may Snapdragon 6S 4G Gen 2 na nandito po kay Honor. Ito po yung tingnan natin guys, dito po sa may GPU score nila. Dahil doble po yung difference ng dalawang smartphone na yan. Pero almost identical nga po sila ng Antutu score. Huwag nyo na pong pansinin yung CPU score, yung memory score niya, lalo po yung UX score. Dahil feeling ko guys, feeling ko lang po ito. Feeling ko yan po yung malaking dahilan kung bakit nga po lumalaki yung mga Antutu score nila. Pero pagdating po sa may performance, wala naman pong nababago. Feeling ko dyan po dinadaya ng ibang smartphone brands or ewan ko lang kung si mismo Antutu po yung gumagawa niyan. Dahil para sa akin, abnormal po yung ganyang klase ng Antutu score para po sa napakahinang processor niya. Guys, kailan lang po yung kulang 600k na Antutu score, napakaganda na po ipang gaming niyan. Ang naalala ko po guys sa dalawang smartphone na meron ganyang klase ng Antutu score is si Snapdragon 778G 5G, saka po si Dimensity 925G or Dimensity 1085G. Nasa kulang 600k po yung kanilang Antutu score. Pero yung performance po na nakukuha natin sa kanya, napakalayo po. Compare po sa bagong Antutu score nga po na ibinibigay po ng Honor X8D ngayon. I think malaking factor po dito guys si Antutu. Dahil sigurado po kung meron po kayong ganyang klase ng processor ngayon sa isang smartphone nyo, kung naka Snapdragon 778G or naka Dimensity 920 po yung processor nyo. Pagka po nag-Antutu kayo, sigurado guys na aabot na po yan ng siguro nasa around 700k na Antutu score or kulang 800. Pero dati guys, yung ganyan pong klase ng Antutu score na kulang 600k, sobrang lakas na po yan sa big gaming. Kaya magugulat kayo pagka sinubukan nyo po yung Genshin Impact dito sa may Honor X8D. Sobrang lag niya guys. Na mas smooth pa yung Helio G200 kaysa sa kanya. Grabe guys, alam mo yung feeling na excited ka pa namang i-download yung Genshin Impact na umaabot nga po ng ilang oras dahil napaka-laki po ng storage na kakainin niya. Magugulat ka, ang pangit po ng performance niya. Pwede nyo pong malaro yan guys kung ilalagay nyo po sa may lowest graphics saka 60fps sa gameplay. Medyo malalaro mo na yan guys. Ang problema po, para po sa may 15,000 na presyo, dapat hindi na po ganyan yung settings niya. Dahil sa ibang smartphone brands na mayroong 15k din po na presyo, pwede nyo na pong isagad yung graphics niya. Pero napaka-smooth pa rin ang gameplay natin. Pero ito pong si Honor X8D, pagka po sinagad nyo yung kanyang graphics, asahan nyo na. Sobrang bagal po niyan. Guys, naalala nyo po si Infinix Note Edge. Kung napanood nyo po yung review ko sa may smartphone na to, sinabi ko po dun guys na huwag nyo pong bibilin yung smartphone na to para po sa may kulang 15k din po na presyo niya. Pero dahil nandito na nga po si Honor X8D, ito pong specs ng Infinix Note Edge, bigla po siyang gumanda guys. Pagka po kinumpare nyo dito po sa may specs ng Honor X8D ngayon. Guys, ganyan pong kapangat si Honor X8D. To the point na bigla po nagiging sulit yung isang smartphone po na dating pangit. Pero pagka itinabi nyo po si Honor X8D, bigla po magiging sulit yan. Yung dating mga pangit na smartphone. Ayoko sanang gawa ng review yung smartphone na to guys. Dahil alam nyo naman magiging negative lang po ako sa ganitong klase ng smartphone. Dahil napakamahal na nga po niya. And yet guys, sino ba bibili ng smartphone na to? Ginawan ko lang po siya ng review guys. Baka sakaling meron pong ilan sa inyo na binabalak pong bilhin yung smartphone na to. Guys, kahit po ipag-giveaway ko yung smartphone na to, hindi ko siya ipapag-giveaway sa inyo. Ang gagawin ko po dito, ibebenta ko po siya. Saka po ako bibili ng isang smartphone po na meron po napakagandang specs. At yun po guys yung ipapag-giveaway natin. Talagang binili ko lang po guys si Honor X8D para po isama sa top 5 or top 10 po na upcoming video natin. Para po sa pinaka-overpriced na smartphone ng 2026. Yun lang po guys. Thanks for watching.